Sino ba ang hindi mamamangha sa palabas na ito na hango sa libro ng British author na si Joanne Mary Gail Robinson, isang author at illustration ng children's book. When Marnie Was There ay isang Japanese animated psychological drama film noong 2014 na isinulat at idinirect ni Hiromasa Yonebayahibli, ipinamahagi ni Toho. Ito ay batay sa nobela ni Joanne G. Robinson noong 1967 na may parehong pangalan. Si Anna Sasaki ay isang 12 taong gulang na batang babae na may mababang pagpapahalaga sa sarili na naninirahan sa Sapporo kasama ang kanyang kinakapatid na magulang, si Yoriko at ang kanyang asawa. Isang araw, inatake ng hika si Anna sa paaralan. Sa rekomendasyon ng doktor na ipadala si Anna sa isang lugar kung saan malinis ang hangin, nagpasya si Yoriko na magpalipas ng summer break kasama ang mga kamag-anak ni Yoriko, sina Setsu at Kaemasa Oiwa, na nakatira sa isang rural na bayan sa tabing dagat na matatagpuan sa pagitan ng Koshiro at Nemuro. Sinisiyasat ni Anna ang isang abandonadong mansyon sa isang salt marsh. Nakilala niya ito, ngunit nahuli siya ng tubig at pinananatili siya roon hanggang sa matagpuan siya ni Toichi, isang matandang mangingisda. Nakita ni Anna ang isang blonde ang buhok na babae sa mansyon. Sa gabi ng Tanabata Festival, nakilala niya ang dalaga, si Marnie. Nagkasundo ang dalawa na ilihim ang kanilang pagkikita. Inimbitahan ni Marnie si Anna sa isang party sa mansyon, kung saan nakita niya si Marnie na sumasayaw kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Kazuhiko. Si Anna ay nag-sketch kay Marnie habang naroon. Nakilala ni Anna si Hisako, isang matandang babae na nagpinta. Komento ni Hisako na ang mga sketch ni Anna ay kamukha ni Marnie na kilala niya noong bata pa siya. Isang pamilya ang lumipat sa mansyon. Sa panahon ng paglipat, nakilala ni Anna ang isang batang babae na nagngangalang Sayaka, na nagbigay sa kanya ng tala-arawan ni Marnie na nakatago sa isang drawer. Sinabi ni Anna kay Marnie na nakakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na binabayaran ang kanyang mga foster parents para alagaan siya. Ipinapalagay niya na nagpapanggap lamang silang mahal siya para sa pera at sinabing hindi niya mapapatawad ang kanyang biolohikal na pamilya sa pag-iwan sa kanya at pagkamatay. Ibinahagi ni Marnie kung paano palaging naglalakbay ang kanyang mga magulang sa ibang bansa, at kung paano siya naiwan sa kanyang malupit na yaya. Inaapi siya ng mga kasambahay at pinagbantaan na ikulong siya sa silo malapit sa mansyon. Inakay ni Anna si Marnie sa silo upang harapin ang pangamba ng huli dito. Nagtagumpay si Marnie sa kanyang takot, ngunit sinimulang tawagin si Anna bilang Kazuhiko. Habang dumarating ang bagyo, pinangarap ni Anna na umalis si Marnie at nagising siya upang matuklasan na wala na siya. Nahanap ni Sayaka ang mga nawawalang pahina mula sa tala-arawan ni Marnie, na kinabibilangan ng mga sipi tungkol kay Kazuhiko at sa silo. Nakita nila ng kanyang kapatid na si Anna na walang malay na may mataas na lagnat. Dinala nila siya pabalik sa Oiwas, kung saan hinarap ni Anna si Marnie, na nagbabalak na huwag siyang patawarin sa pag-iwan sa kanya sa silo. Sinabi ni Marnie na ikinalulungkot niya ang pag-iwan sa kanya at hindi na niya makita si Anna. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Anna kay Marnie na mahal niya siya at pinatawad siya. Nang gumaling si Anna, isiniwalat ni Hisako ang kwento ni Marnie, ikinasal si Marnie kay Kazuhiko at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Emily, ngunit namatay siya dahil sa biglaang sakit. Ipinasok ni Marnie ang kanyang sarili sa isang sanatorium upang makayanan ang kanyang pagkawala. Dahil walang ibang pamilyang mag-aalaga sa kanya, ipinadala si Emily sa isang boarding school. Nakabawi si Marnie ngunit bilang isang preteen, nagalit si Emily sa pag-abandona sa kanya ng kanyang ina. Sa kanyang pagtanda, tumakas si Emily sa bahay at nagkaroon ng isang anak na babae, ngunit siya at ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Pinalaki ni Marnie ang kanyang apo, na inilagay sa foster care pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa pagtatapos ng tag-araw, dumating si Yoriko upang iuwi si Anna at natutuwa siyang makita si Anna kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, sina Hisako, Toichi, at Sayaka. Binigyan niya si Anna ng litrato ng mansyon at sinabing pagmamayari ito ng lola ni Anna. Nang makita ni Anna ang pangalan ni Marnie na nakasulat sa likod, napagtanto niya na siya ay anak ni Emily at apo ni Marnie, at alam na alam niya ang kwento ni Marnie dahil narinig niya ito noong bata pa siya. Ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng pagsasara sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Yoriko kay Anna ang tungkol sa mga pagbabayad ng gobyerno ngunit tiniyak niya sa kanya na lagi nila siyang mahal. Sa unang pagkakataon, tinawag ni Anna si Yoriko na kanyang ina. Nagpaalam si Anna sa kanyang mga bagong kaibigan at nangakong bibisita muli sa susunod na tag-araw bago makita si Marnie sa bintana ng mansyon, na kumaway palm sa kanya. Kung mapapanood mo ng buo ang palabas na ito, panigurado at magsisitayuan ang balahibo mo, dahil sa napakaganda at talagang obra ang kwento nito. Kung nagustuhan mo ang aking movie recommendation, pahit ang subscribe, like at paki-share ang ating video at marami pa tayong movie na talagang magaganda at magugustuhan mong panoorin.